three partner of this boss, which is Jerilyn Alcones, Salvi Suspect, and me, Daisy Rosabal. So, we start sa login. Kapag sa login, wala ka pang user account, need mo lang mag-register. Itong registration form. So, need mo na i-fill up. Itong i-fill up. So, kapag nag-fill up ka, magra-run to. Pag nakatapos ka na mag-fill up, magre-register to. Pagkatapos mo mag-register, babalik ka sa login. Kasi dito. So, ang code nito nung registration, ito yan. So, kapag nag-register ka, mag-fill ka ng first name, last name, email, password, tsaka copy password na ano. Tapos position kung cashier ka ba or admin. So, kapag yung email password mo is kumbaga mayroon ka na doon sa database ng email password mo doon o email mo nandun, hindi ka pwedeng mag-duplicate ng email password. So, ngayon, ang mangyayari, kapag nag-duplicate yung email password mo, so, hindi ka makapag-register. Pero kapag, kumbaga, ang tawag niyan, unique yung email password mo, yung email mo, makakapag-login ka. Kasi, di pa yun nandun sa database. So, kapag basta yan ngayon sinasabi ko, kapag yung email mo is unique, makakapag-login ka kung di pa nakalagay yung email mo sa database. So, punta naman tayo sa login. So, sa login, ang i-declare niya lang is yung email mo tsaka password. Email mo tsaka password. Then, kapag mali yung password, hindi ka makakapunta dun sa dashboard. Kasi, yung information mo na, di ba, nag-register ka. Kasi kukunin niya yung information mo sa database, then hihilain ng dito sa login form ng yung password mo tsaka kasi dineclare dito yung email tsaka password mo. So, kumbaga pag nag-login ka ng email tsaka password mo, kung tama yon, mapupunta ka sa dashboard. Pero pag hindi naman, hindi ka makaka-login. Try natin. Magre-register ako dito. Then, admin. Then, password ko. Halimbawa, mali yan. Hindi yan hindi siya kasi hindi dapat same password kasi pag hindi same password hindi ka makakapunta sa login, hindi ka makakalagin. Registration completely successful. So pupunta tayo ngayon sa login. Ito yung dashboard namin. So, ito yung dashboard naman. So, ipapakita ko naman yung code ng dashboard namin. So, meron tayong ditong SQL. So, dito sa SQL.
So sa form, kumbaga yung product namin nagre-reload doon sa form, dito sa form na ano, form 2, dito, na-reload yung product namin dito sa form 2 na to. Tapos, ito yung kinukol namin from sa product dun sa database para mapunta sa data view grid 1. So, dito naman tayo sa pag-i-initialize ng product namin. Product name, price, galing sa product. Kumbaga, yung product namin nandun sa database. Yun nga, yung ano, kumbaga, i-reload namin sa data view grid, yung sinabi ko kanina. Then, ito yung adapter, kumbaga, yung ano, from SQL, papunta dito sa ano. Ang connection nito is yung sum, para from database to ano nga dito sa post na to, kasi may ano kami mga connection, yung itong localhost, and dun yung galing, kumbaga yung pangalan ng database namin kino-call out namin dito para papunta yung pinaglalagay namin dun sa database. Then kapag itong ano initialize autocomplete, dineclare to dito para gumana siya dito sa pag-i-initialize niya sa product Halimbawa, ito yung function ng ano, ito yung function ng kung dito na declare ng initialize autocomplete, hindi to magra-run. Kasi kung wala tong initialize dito na declaration from form 2, hindi to magra-run. Kumbaga, wala siya, error siya, ganun. Magkaka-error siya. So, dito naman sa cell click, kapag yung product, kung basa DG1, kapag yung product is mag-show, di ba, magre-reload siya. So, kapag dinouble click namin yon, lalabas yung ano, pupunta sa kabilang DG tawag dito, sa ibang data view grid. Kumbaga dun sa row ng text bar ko sa ano, level price, text bar ko tsaka level price. Then kapag naman, yun nga sabi ko, pag nagbumili ka ng product doon sa kabilang dashboard na ano, DG1. So, pag bumili ka, pipindutin mo kahit saan doon, yung product name, yung product ID, or yung stock, basta kahit saan doon, pipindutin mo lang yun. Kumbaga, pag binay mo to, ito yung kukunin niya. Then, ito total niya yung yung quantity. Kumbaga, pupunta siya sa quantity. Then, ito total niya yun. Kung ilan yung product, kung magkano yun, and ayun nga, kung magkano yun, kung anong product. Dito yun mag-show. Kumbaga, mag-show sa kabilang data view grid sa dito siya mag-show. Kasi dito yung product, kapag nag-show siya dito, magbabay ka, kasi pag pinindot mo yung buy, pupunta siya dito. Mamaya show ko sa inyo. And then ayun nga, pag nag-ano siya,
kumbaga kapag ba nag-exist na yung product mo, um, quantity, kung ilan yung binili mo, kung magkano. So yun, hindi agad-agad yun lalabas yung button pay. Kumbaga di mo mapipindot yung button pay kapag di ka magka-cash. Kumbaga babayaran mo siya through cash or credit. Basta ayun po, credit. Ayun. Tsaka lang siya magpe-pay kapag bayad ka na. Diba? Cash. Kapag bayaran mo na yun, mag-enable yung yung button pay. So, dito naman sa button update, update totals. Dito yun, ina-add niya yung, kumbaga, di ba, nagbayad tayo, kumbaga, pupunta yan dito dito sa total amount. Kumbaga, nagbayad tayo, may product tayo, may price, may quantity, may total. Dito yan lalabas sa total amount, tax, subtotal. Dito yan lalabas. Kumbaga, pag excuse me. Excuse me. Then, pag add niya nito sa total amount niya, then i-add niya yung tax, pati yung subtotal. Ngayon, kapag nagbayad tayo ng cash, ipi-pay niya yung amount. Dito yun maglalagay. Tapos pag nagpindot ka ng pay, mag-change amount siya mamaya. Basta yun. Basta yung tax rate is total na doon sa idadagdag niya yun sa kung magkano yung binili mo. Kumbaga naka-add na siya. Ayun, ito yun. Naka-add na siya kasi yung tax rate namin is $0.12. Yun. Then gaya ng sabi ko sa button cash, kapag sa cash naman, kapag na-receive niya na yung kapag i-input tayo ng product doon, total amount ng wait, input na tayo ng product, tapos lalabas yung price, then pipindutin, di ba, di yun gagana yung button pay kapag hindi ka magka-cash. So ito yung sinasabi ko na kapag na-receive na ng ang total amount niya. So yung level 19, which is ito yun, yung paid amount. Ito yung kumbaga dito yung magpa-function kung magkano yung babayaran niya. Then pag nag-receive ng kung ilang kung total amount niya is yung babayaran niya, ganun nga. Then kapag na siya, 100 yun, tas babayaran lang natin is 59. So 59. So pag nagbayad na tayo, pwede na nating mag-enable yung button pay. Then pag nag-enable yung button pay, so makakapagbigay na siya ng sukli, which is yung 41. Then dito sa ito na nga yun. So dito naman sa button pay, kapag na-receive na yung cash, then total amount niya, ito na nga yung mag-change siya ng total amount dun sa saan nga ba yun? Sa binili natin kung magkano yun. So ito receipt lang to.
resepto ng pag nagbayad tayo. Kung anong product, price, kung ilan, then ito yung total ng binili mo. Then ito yung kumbaga pag ito yung row ng pagbili mo, yung product, price, quantity, then isa-subtotal niya yung then mag-update yon through sa quantity, sa stock. From product, kinuha niya yung stock, then magbabawas yun sa product. Kapag nakapagbili ka ng product dun sa then mababawas na yung quantity sa quantity ng product. Then so sa sales amount in the sales process item, so the sales dito yung mag-umpisa sa sale date. I-declare natin yung sale date, employee ID, customer ID, total amount. Kung saan kukunin from database, kumbaga mag-fill siya sa database kapag nakapagbili na tayo ng product. And dun yun mapupunta yung so mag-i-insert nga siya sa papuntang sale kapag nakabenta tayo. Then kukunin niya yung sale, kung kailan nabenta, customer ID kung sino nagbenta, then total amount, employee ID. So sa customer, so dito din sa customer kukunin niya din yung kapag nag-insert ka as a customer, kukunin niya yung customer ID mo, first name, last name, email, phone number, kung kailan ginawa ganun, para malaman kung ayun lang, option lang to kung gusto nyong maglagay ng information sa nagbenta or sinong sa customer, kung sinong customer yun. Then tapos sa sales item naman, meron tayong product name, quantity, price. Sell item, kapag nagbenta tayo, nagbenta, then tapos na yung mabayaran, dito yun mapupunta sa sell ID, product ID, quantity, and price. Ito yung function niya, yung kumbaga mag-save siya sa database. So sa payment, ito yung doon siya mag-save kapag nabayaran mo na din yung pag pinindot mo yung pay. Kapag pinindot mo na yung pay, doon din magsi-save sa yung payment, yung sell ID, amount paid, kung ilan, then payment method, kung anong ginamit pagbayad, then kung kailan nabayaran, ganun. Ito yung get product, kumbaga nagse-select ng product from ID. Nagse-select siya sa products, which is yung ID. Whereas the product name, kumbaga kukunin niya yon papunta sa kumbaga magbabawas. Ito yung ditong part na to na magbabawas. Ito din, kagaya lang to sa cash kanina, kapag magbabayad ka, kung cash ba or credit or online.
So, ito yung code ng receipt. May logo din kami nito. Then, kapag, ayun nga, pag pinindot namin yung, ito din yung nandito din yan sa button pay na function. Kapag nagbayad ka na din, magpe-print yon receipt. Ang logo namin nito is yung logo din namin dito sa asan na yan. Asan? Ito. Yung nasa taas, logo ng nasa taas namin. Then, yung niya, yung position niya, size or yung width niya is 100. Then, yung logo height niya is 100 din para pantay. Then, yung gaano kalayo is dinivide namin sa page, isang buong papel. Isang buong bond paper. Then, kapag dinivide namin siya sa para maging center siya sa kabila. So, divide 10. Then, pag iba-iba kasi yung niyan eh. Pagbigay. Then, pag pag nabayaran na nga, magpa-print siya as logo. Yung logo na sa taas, yun yung ganito yung ganito yung niya. Ito yung nakalagay dun. Ito yung maglalagay sa sa resibo namin, which is yung total amount, yung amount. Then una dito bago to nasa unahan yung logo namin. So, nasa unahan yung nasa taas. Nasa taas. Ayun yun. So, try natin. Yun nga, baka malabos. Then tapos pag pinindot ka nga, so 50 Argentina. Then pag pinindot kung ilan quantity, sabi natin dalawa, pinindot natin buy, then dito lalabas yung binili natin na product. Then dito yun, yung total amount niya is 100 kasi dalawa yung binili natin. Yung tax namin is 10.71. So yung total niya is 89.29. So, ngayon, kapag pinindot mo yung cash, tas ikaw na magbibigay kung, 200 ang binigay ng customer. So, okay natin to. Tsaka yung button pin na pwede ng pinindot eh. So, ngayon, pag pinindot natin, mag-change amount na siya. So, payment successful. Yung change natin is 100. Kasi lahat ng lahat ng binili natin is 100. Tama. So, okay. Then, ito yung print. Sa lang yan. Pag may printer kayo, option lang yan. Pero nakakapag-print talaga yan. So, ngayon, tingnan natin kung nagbawas ba talaga ang ating product. Mahina. So, 154. So, tingnan natin ulit para malaman. Bili tayo ulit ng Argentina. 4. Cash and 500, sabi natin 500. So, pay 300 then tingnan natin dito sa load. 150 na siya, so nagbabawa siya. So ngayon punta naman tayo sa inventory.
Actually, na-explain ko na tong inventory. Ay, wait. Isa pa pala. May nakalimutan na ako. May nakalimutan ako. So, ito pala, itong mga nandito, ito yung cash button trigger kapag pinindot yung, pinindot tayo, nagbayad tayo. So, pag nagbayad tayo, then, nagpe-print nga. So, yun, pag bayad natin, magbubukas yung cash drawer. So, yun. Then, ito yung connection dun sa sa cash drawer namin kapag nagbukas. Ito yung sensorial data. Pero sabi sa sensorial data, pwede mong kahit anong yung dito, 1 man or alphabet, ganon, numerical or ganon. Basta maggagana pa rin yun. Kasi ang connection niya lang yan is ito yung COM3. Kung anong yung open serial port, kumaga yung LAN port na ilagay natin dun or sinaksak natin dun sa cash drawer. Then, yung connection yun, dapat malalaman natin kung anong LAN port yung dun, or COM3 or COM3, kasi makikita yun sa sa device manager. Then mo yun dun sa device manager, makikita mo ngayon. So yun, so ngayon sa inventory, sa inventory naman, magbabawas lang naman at mag-add. Actually, explain ko na to last time. So dito, pakita ko na lang kung paano. Then, pakita ko na kung paano. Inventory. So yun, 150, dagdagan natin to, pindutin lang natin yan, double click, then dagdagan natin ng 10, add, then kung ano yung break, sabi natin 5, pang 5 ko, then insert natin. Ito yung i-add natin, so isi-save natin yan. Then, mapupunta yan dito sa database. So, reload natin. So, 160 na ulit yung product natin sa Argentina. Tapos, dito yung dito yung mag-show yung history kung ilan nag-add ba tayo or nag-remove, ganon. Kung anong ID ng employee mo, kung pang-5 ka ba or pangalawa or isa. Then kung ilang product yung dinagdag mo. Then kung anong product yun, pang-una ba, pang-5, ganun. Basta yun. Sa then doon naman sa ay, sabi ko stop. Ano ba yung napin? Dito naman sa transaction na ito yung inner joint tsaka left and right joint.
kumbaga pinagsama ko na siya sa iisang ano. Pero naka-declare yung ano kung saan yung inner joint, tsaka yung left joint and right joint. So ngayon, pag nagse-search ka ng ano ng product yung binenta natin. Pero pag pag wala kang ano, wala kang nabenta, hindi magsho-show kung wala siyang magsho-show na product kung wala kang nabenta, ganun. Hindi mo ma-identify kung inner joint ba yon or left joint kasi wala kang product. Ayun. So, ang declaration lang dito is yung, kumbaga, sa search text box, doon ko na lang nilagay. Magse-search ako. Try natin. Ay, password. So, find natin. Then, magse-search siya. So, dito sa sa search transaction, kumbaga, ito yung, kung mag-search ka, dito yung matatagpuan yung, makikita mo yung inner joint, left joint, tsaka right joint. Pinag-isa ko na lang yun, yung inner joint, tsaka left joint, tsaka right joint. Pero kapag wala kang nabenta, gaya ng sinabi ko na, pag wala kang nabenta, ito makikita. Walang laman si sale ID, sale rate, sale, total amount, employee ID, payment method. Kasi, ang selection niya is sale ID, sale date. Ito nga yun, selection niya. Then, from sales, from sales. So, from sales siya. Then, yung inner joint, aspect. From sales. Kasi kung wala kang nabenta, di nga niya makikita yung yung sale ID, sale date, customer ID, total amount, employee ID, payment method. So ngayon, sa inner joint, makikita natin dito yung payment, tapos ito yung payment, tapos si sale ID. Ito nga yun. Diba sa left joint naman, si customer. Ito. Then sa right joint naman, which is si employee. Ayan yun. So, pinagsama ko na lang siya dito sa isa. Dito ko na lang nilagay yung code. Dito ko na nilagay yung code na iisa. So, ayun nga lang. So, sa cash drawer, ayun lang po yun. Sa last na ipapakita ko namin yung cash drawer. Sa last na video. Dito naman po ang gagawin ko lang po is, i-demo ko kung paano nagpa-function as a whole yung aming POS. So, first, syempre, dapat nakabukas na yung XAMPP natin, yung MySQL, Apache, then naka-ready na rin yung localhost and yung MySQL file natin dito. So, yan, start lang muna natin. Yan, makikita nyo rito na ito yung login form. So, syempre, bago tayo makapunta dun sa main dashboard, kailangan natin mag-login. But first, paano tayo makakapag-login kung hindi pala nakakapag-register? So, first, punta muna tayo dito sa register here. Dito, makikita nyo yung last name, first name, position, may cashier dyan, tsaka admin. Email, password, and confirm password. So, for example, gagawa ko ng account. Cones. Jerry. Position is cashier. gmail.com na lang. Para sandali. Yan, kapag
lumabas na yung registration completed successfully, pwede na tayong makapag-login. Kasi ibig sabihin nun, nilagay na natin yung info doon sa ating may SQL file. So, nandun na siya. Babasahin na siya dito sa login form. gmail.com, 123, then login. So, yan, may kita nyo. Ito na yung main dashboard ng POS. So, yan, may kita nyo, may dalawa ditong data grid view. Yung first one is yung list ng products. The second one is may kita nyo yung product name, price, quantity, and total. Ibig sabihin, dito lalabas yung bibilhing products or yung biniling products. So, yan, nandito yung mga buttons, yung total amount, tax, subtotal. Dito lalabas kung magkano yung total ng lahat ng nabili. So, first muna is, bago tayo bumili dito, punta muna natin yung ibang form. So, first one is the product form. So, dito, encode product, dito yung mag-a-add tayo ng product or kung may i-add ba akong product or may buburahin ba akong product. So, dito sa dulo, ayan. As you can see, ang pinakadulo nitong product o yung pinaka bilang nitong product na meron dito na meron kami dito is 99. So, for example is, may dadagdag akong product. So, since 99 yung huling product ID, 100 yung gagamitin kong ID, product ID. Then, category ID, halimbawa, spread. So, category ID niya is 5. Quantity, 150, description, spread. Yan, for example lang naman. So, dito, click ko lang add. Then, pag lumabas na yung product added successfully, na siya. Then, para makita natin siya, reload lang. Then, syempre bumalik siya sa unahan. Pero titignan natin siya dito sa dulo kung talaga bang na-add siya. Ayan, as you can see, nandito siya sa dulo. Na-add siya. Yan. Yan. Select lang natin siya kapag gusto na natin siyang burahin. So, yan. Pag sinelect natin siya, double click lang. Babalik siya dito sa mga text boxes, dito sa encode product. Then, pindutin lang natin yung delete. Yan. Data has been deleted in the database. Then, okay. Reload. Then, tingnan ulit natin. Wala na siya. So, ganun po nagpa-function yung encode product form namin. Back. Okay, next form tayo dito naman sa supplier section. So, dito, maglalagay lang naman tayo ng info about sa supplier, kung sino yung supplier natin. So, yan. May kita nyo, meron na dyang supplier ID, meron na dyang supplier, dalawang supplier. Yan. Maglalagay lang ako ng pangalan. For example, JJ. Contact number. 0909 asa, gmail.com asa. So, click add lang. Yan, okay. So, yan. Dito, lumabas na siya. So, makikita nyo rito, hindi siya nasusunod sa bilang. Di ba, ang nakikita nyo dito sa supplier ID, 89. Tapos, biglang nung nag-add ako, naging 11 siya, hindi man na siya naging 10. Kasi actually, kanina may in-add na ako, then binura ko lang. So, continuous yung pag-aano niya ng ID. Since hindi na tayo nagalagay ng supplier ID, nagiging automatic na bilang na lang siya. Kahit magbura ka pa, magtutuloy-tuloy lang yung bilang niya. So, yan, for example, buburahin ko lang ulit. Double click, then click delete. Yan. Yan, automatic, burado na siya. Okay, next. Dito naman tayo sa inventory. So, yan, makikita nyo, dito sa inventory, mayroon siyang malaking data grid view sa gitna. Then, bukod sa inventory, mayroon tayo ditong stocks control. Ayan, dito naman, may data grid din, pero may edit na natin yung nasa inventory or yung mga product. So, yan, dalawang data grid view yan. Yung nasa ibabaw is yung mga products, yung list ng products. Then, sa baba naman is dito malalagay yung inedit natin. So, ayan. For example, pili lang tayo dito ng isang product. Ito, Del Monte. Ayan. Di ba, dinoble click natin siya, napunta siya dito sa text boxes. Pero, ang kinaibahan lang, hindi lahat napunta yung info sa text box. Ang nailagay lang niya is yung product ID, product name, then yung current stock. Kasi ang ginagawa dito sa stocks control is, dito natin gagawin yung, kung may i-add ba tayo, or may babawasan natin yung inventory ng bawat products. So, yan. Action, add, and insert lang, then save. Ayan, stocks updated and saved successfully. Yan. Nawala na siya dito sa baba, pero makikita natin siya dito sa inventory. Ito na siya. Ito yung makikita nyo 10 tsaka 11 sa baba. Yan. So yun, makikita nyo naman dito is nadagdagan yung kanyang stock. So, kung halimbawa naman, babawasan ulit natin, double click lang ulit natin, then bawasan natin ng 6 naman para maging 140 siya. Yan. Remove. Then insert. Save lang din. Ayan. Ayan, makikita nyo, oh. Nabawasan na siya, naging 140 na lang siya. Then, punta naman tayo sa inventory. Ito na siya, yung nasa pinakaibaba. Yan. Then, lastly, dito na tayo sa main dashboard. So, pag bibili na tayo ng item, or kapag may bibili na ng item. So, for example, yan. Dito ang bibilhin ko is, Argentina. Ay, hindi, may iba naman.
ito na lang, yung nasa baba. Yung number 10, product ID 10. Yan, tagi-isa lang. Buy. Tapos, tatlong item bilhin natin. Yan, tagi-isa lang. Tapos, madaling makita. So, tingnan natin yung stock quantity niya, kung ilan siya. So, dito sa una nating binili, meron siyang stock quantity na 210. Sa pangalawa, 180, and sa pangatlo is 220. So, pagbalik natin sa inventory mamaya, dapat nabawasan na siya ng isa. So, take note dun sa 210, 180, tsaka 220. So, yan. Mabay na siya. Pindutin natin yung cash para mag-pay. So, yung total amount niya is 255. So, kung nagbayad tayo ng 300. Yan. Okay. Then, pay. Payment successful, change 45 pesos. Then, ano din, okay lang. So, yan, basta ganyan yun. So, ayan, nakabili na tayo. Pupunta naman tayo ngayon sa inventory ulit. Titingnan natin siya kung nabawasan ba siya. And then tayo stocks control. Ito yun, yung product ID 10, 11, and 12. So, yan, kaninang 200 naging 209. Kaninang 180 quantity naging 179. And yung kaninang 220 quantity naging 219 na lang. So, ganyan na siya nagpa-function. So, yun lang. So yan, makikita nyo, meron akong katabing cash drawer dito. So nakakonect na siya sa PC. So yan, makikita nyo rin dito na nagre-register na ako ng user account. Then, yan. Next is login, yung niregister kong account. Ayan, yung dashboard. So, kunwari, ay may bibilhin na akong product. Ayan, makikita nyo dyan. Then, cash, pay. Ayan. Ayan. Pagka-pay niya is automatic, nagbukas na yung cash drawer. At ngayon naman is ipapakita ko ang aming schema. May 9 na table kami, isa ang customer, sale, product, inventory, category, sales, sales item, employee, at ang payment. So, sino-sino nga ba yung magkaka-connected dito para mapagana ang aming post? So, ang customer at ang sale. So, ang customer table is nandun yung information para sa mga customer. Ang customer ID yung naka-primary key. So, naka-connect siya sa aming sales table. Sa sales table naman, isang customer ID na naka-foreign key. So, ang customer is, ang bawat sale is pwede niyang maparami yung sale, at ang isang customer is para makita din kung ano-ano binibili ng bawat customer. So, sunod naman is ang product at ang inventory. So, ang product table, ang product ID ang naka-primary key na mapapakita yung mga bawat produkto namin. Then, nakakonect siya sa inventory. So, ang product ID ng inventory is naka-foreign key na so, product table is matutuntunan kung ilan ba yung mga stock, kung ilan pa yung available, kung pwede pang lagyan ulit ng stock. So, ang sunod naman po is ang product at category. So, dalawang beses nakakonect ang aming product. Ang isa is sa inventory para makita yung mga stock, then sunod isang category. So, ang product table is may category ID na naka-foreign key na nakakonect naman po siya sa aming category table. So, pinapakita naman po dito na ang category is para mapakita kung pagkain, damit. So, dahil nga, sa amin, supermarket, so yung mga product like kung Argentina, kung anong beverage nito. So, sunod naman po is ang sales at sales item. So, dito naman sa sales table is may sale ID na naka-primary key. So, ang sales item table naman is naka-sale ID is naka-foreign key. So, pwede maglagay ng maraming item sa isang sales para makita na detalye at binibili mo yung bawat transaction. So, sunod naman is ang employee at ang sales inventory. So, sa employee table is nakalista yung mga empleyado na mga ID nila. So, nandito yung siya yung naka-primary key. So, sa sales table is, sa inventory table is, siya naman yung naka-foreign key. So, makikita kung sino-sino yung mga nag-update sa mga inventory. So, sunod naman is ang sale at ang payment.
So, sa payment table naman is, ang payment ID ang naka-primary key. So, nakalink naman po siya sa sale ID na naka-foreign key na konektado sa sales table. So, makikita dito ang mga detalye na bayad kung sino yung mga bumibili ng sale. Dinner at 8, I knew you'd be late, but I'm still here. Feel like smashing plates, somehow refrain, then you appear. Heated conversation, you apologize, but it's not sincere. Looks from the waiters, feeling their beaters, so listen.